Hi, ako si Mama Babes, ang nagbabahagi sa inyo ng kalaman tungkol sa pananahi. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang paggawa ng pattern ng Monday uniform. Kasi po may nag-request sa akin kung pwede raw po na gumawa ako ng pang Monday uniform. Ay kaya ngayon, yun po ang gagawin natin. Gagawa po ako ng pattern ng Monday uniform ng DepEd. Unang-una, ipapakita ko po muna sa inyo ang sukat kasi yun po ang request niya. Kailangan may sukat raw pong makita. Ito po yung tatabasin natin. Ito po yung sukat. Ang shoulder ay 13.5. Length of blouse ay 23. Ang bust niya ay 36. Waistline is 29.5. Hips, first hips 35. Second hips is 36.5. Sleeve length 7.5. Armhole 16.5. Arm circumference yun po nasa braso 12. Bust point 9.5. Bust distance is 7. At ang figure niya is 15.5. Kasi request po niya, gusto raw may sukat na makita siya sa tatabasin ko. Itong sukat po ito ay kinuha ko po ito sa sukat ng isang customer na teacher. Kaya po, ito po ang gagawin nating pattern. Ito ang sukat ng gagawin nating pattern ngayon. Umpisa na po tayo. Una-una po ay unang-una po ay magsusukat tayo ng mula rito sa gilid ng pattern. Ito is 1 1/4. Ito po yun, 1 1/4. So po ay, ang susukatin po natin yung bust point 9.5. Tapos sunod, figure 15.5. At saka yung length. Yung length po ay 23. Saka po natin guguhitan. Tapos yung bust distance 7. Ang kalahati ng bust distance is 3.5. Mula sa figure, ang sukat ko sa tax ay nagsusukat po ako rito 6 inches. So kalahati ng 7 ay 3.5. Ito po yung sa bust tax po ito. Tapos dito po ay 1 inch. Ito po yung figure. Ang susunod po ay sa nicole. Ang nicole po kasi pag ano ko po sa nicole ay hindi pare-pareho. Pag medyo payat is 3 inches. Pag mga katamtamang katawan katulad po nito is 3 1/4. Pag matabang-mataba ay 3.5. So ito po 3 1/4. Ito po yung distansya ng nicole. Tapos yung shoulder po niya is 13.5. Ang kalahati ng 13.5 ay 6 3/4. So pag nagsukat ako ay eksakto. Nagdadagdag ako rito ng 1/4 para gagawin ko po itong 14. So bali ang kalahati ng 14 is 7.
Ngayon, pagdating dito naman sa ano yun, magda-down ako ng 1 and 1/4. So, 1 and 1/4 na ito, naka-point po ito dito sa neck hole. Tapos, mag-adjust ako, magdadagdag ko sa taas ng 3/4 din. 3/4. Bali ito ang likod. So, ang gagawin ko po, para makuha ko yung sukat ng likod at saka harap, pantay sila sa shoulder, ito po ang ginagawa ko. Tinitiklop ko po yun. Tapos, ito ay tinatandaan ko. So, bali ito po ang sa likod na. Nagda-down ako ng 3/4 dito. 3/4 po ito. So, bali ito po ang neck hole sa likod. Ito naman po sa harap, sa front, ang lalim rin po na neck hole ko rito ay 3 and 1/4. Kasi po ito ay round neck. Round neck po ito. Oh, bali ito po yung sa harap. Round neck po yung ano yun, yung pang mandi. Yan po. Ngayon, pagdating naman sa slit, 3 inches lang po ang lalim ng slit ko yung sa harap. Kung nakikita nyo, may slit yun na 3 inches lang po ang lalim. Tapos, ang ginagawa ko po, ang distansya niya is half inch lang. Hindi ko masyadong buka yung sa ano yun, kasi bali half inch lang po yung pinakang open niya sa harap. Tapos, ang distansya po niya, kasi may dalawang pleats po ito, half inch. Tapos, half inch, so sukat ako ng half inch. Bali, 1/4 lang po ang pleats niya dyan. Half inch yan. Tapos, ganun din po ito yung distansya. Ito po yung pleats niya. Itong pleats na ito, ginagawa ko to pag sa tila na ako nagtatabas. Yung tila na, doon ako naglalagay ng pleats. Pero ito, pattern pa lang po ito. So, ibig sabihin, ito lang po ang hangganan ng, ito ang pinakang pattern ko. Kapag itapa ko to sa tila, ito ang susundan ko. Kasi pag nagsukat ako sa customer ay eksakto po sa katawan. So, bali po dito, adjust lang po itong armhole. Ang armhole po niya ay 16 and a half. Sa armhole po, nagdadagdag ako ng 1 and a half. Kasi ang 16 and a half, eksakto yan sa kilikili. So, nagdadagdag ako ng, bali, nagpa-plus ako ng 1 and a half. Kasi bali, yun ang allowance niya. Para hindi sakal sa kilikili. Eksakto lang po yun, 1 and a half na idagdag. So, bali, itong 16 and a half, gagawin kong 17, 18. So, 18. Pagsukat po muna tayo sa bust. Ang bust po ay 36. Ngayon, magdadagdag po ako ng 2 and a half. Bali, allowance po yun. Kasi pag nagsukat ako, eksakto sa katawan. So, nagdadagdag na lang po ako sa paggawa ng pattern. So, bust po ay 36 plus 2 and a half. So, bali, 36, 37, 38 and a half. So, ito po yung 38 and a half. Ito po. Ang kalahati po ng 38 and a half ay 9 and 5/8. 9 and 5/8. So, dito po ako magsusukat ng armhole. Ang armhole po niya is 16 and a half. So, bali ito po ay pantayin ko po ito. Dito po ako mag-adjust ng half inch sa harap po yan, front. So, isusukat ko po itong 16 and a half. Bali, 18 po. 18. Yan po.
Sa pagsukat naman ng armhole, adjust lang po yung kung medyo masikip, di pwede nyong adjust. Kaya maluwag naman, adjust sa taas. Ganun po ang pag ano sa armhole. So, sukatin natin kung eksakto. 18. So, 18 po. 18. Ngayon, dito naman po sa baywang figure. 15.5. Dito po tayo dito ko susukat sa guhit na yan. 15.5. Ang waistline niya ay 29.5 plus 2.5, 30, 31, 32 plus 1 inch. Ito pong 1 inch ay dinagdag ko. Siya po ito ang tax. Pag naggawa na po ako ng pattern, pag natapos ako ng pattern, so yung sukat po ito rito, nagdadagdag ako ng 2.5 kasi yun ang pinakang allowance para eksakto sa ano yun sa katawan nila. Kasi ang sukat kong ito, eksakto yan sa katawan. So nagdadagdag na lang ako ng allowance pag databas na ako ng pattern. So ang hips po niya, first hips is 35, 36, 37 1/2. Tapos 36.5 ang second hip. So ibig sabihin 36.5, 37, 38, 39. So ang kalahati ng 39 is 9 and 9.5. 9 and 3/4. 9 and 3/4. 39. So bali yun po. Ngayon, pagdating naman dito sa kurba, naglalagay po ako ng kina-curve ko yan. Ito po ang para maganda po ang fit. Ganito po ang ginagawa ko. Kasi sa katawan natin, pagdating dito sa bandang ganito, lubak po ang katawan natin. So dapat sundan natin yung lubak na yun para fit sa kanila yung damit nila. O yan po. Kung gusto naman po nyo masigurado kayo kung eksakto, ito po yung first hip, sukatin po nyo kung eksakto. So ibig sabihin 35 po ito. Yan, eksakto po siya. Tapos sa bust naman po ay 36. So titingnan natin kung kasya. So lumalabas rito 37.5 na. So ibig sabihin tapat po yan ng bust point para siguradong kasya sa magsusuot. So ibig sabihin 37.5 na. Ang bust natin ay bust line po ay 36 lang. So ibig sabihin may allowance yang 1.5. So eksakto yan sa katawan niya. Pagdating po sa baba, ito po ang harap. Nagdadagdag po ako ng 1 inch. Kasi dapat ang harap ay mas mahaba kaysa doon sa likod. Kasi may bust po tayo. Pag pinantay po natin yan, ay magiging bitin yan. Parang lalabas yan, parang long back na sa likod. So ito po yung pattern ng pang Lunes, pang Monday. So ito, guguhitan po natin ito kasi dito sa combination nagbababa ako dito ng 5/8 at saka half inch po rito. Maski po 3/8 pwede. 3/8. So ito po guguhitan ko po ito. Bali ito po, dito po ako magka-cut out. Kasi po may bulsa siya. May bulsa.
medyo binaba ko para, kasi pag ineksakto sa waistline, baka hindi na po maganda yung masyadong mataas yung bulsa niya. So, binaba ko ng kaunti lang. 5'8 lang po ito, tapos ito 3'8. Ngayon po, ang combination ko, ang sukat ko po ng combination, dito po ikakapit ang combination, 1 in 1/4. 1 in 1/4 lang po. Ayan po ang combination niya. Kung nakita nyo sa video na pinakita ko nung nakaraan, ito po yung lalagyan ng kakulay ng pantalon. Ito po. Tapos dito yung may design. Dito lang po ako nagka-cut out. Ito hindi ko na po ito pinat out. Dito lang. Bali patong lang po yung combination niya. So dito lang po ako nag-cut out. Dito po. So ganyan lang po kasimple. Pag sa likod naman po, kasi ako pag nag-pattern po ako, isa lang. Wala po akong likod, walang harap. Ito po, isa lang po ito. Ngayon, ang ginagawa ko, pag taksama sa likod, magsukat po kayo mula rito sa shoulder ng likod rin. Ito po, yung sa taas. Magsukat po kayo ng 8 inches. Tapos, yun po ang susundan lang po niya itong dating, ganun lang din pong sukat. Tapos, yun lang po, igagano po niyo doon sa sa baywang niya. Ganun lang po ang paggawa ng pattern. Ganito lang po ako magawa ng pattern. Simple lang. Ngayon na po ang pang Lunes. Ito po, half inch po ito. Itong half inch na ito, bali ito po yung pleats. Tapos distansya. Tapos, ito po yung distansya. Ito pong pleats. Tapos, distansya po uli. Tapos, ito ang pleats uli. So, bali po ay ganun. Kaya lang, ako nagagawa ko to sa tila na. Pag nasa tila na. Yung tila na ang ginaganon ko po. Para dito ko ihuhugis. Yan. Yan po. Pag nasa tila na, doon po ako naglalagay na ng, kasi ito po ang pagayahan ko lang. Ganyan lang po ang yun. Kasimple ang pattern na ginagawa ko. So, bali itong taas, ito po ang back. Likod po ito. Ito naman po yung front. So, bali ito po yung sa likod, yung neck hole niya. Tapos, ito naman pong ito po yung harap, ito po yung likod. Pag nakuha, para makuha po nyo yung yun, kasi ang susukat po shoulder, ito, dito. Tapos, yung sa neck hole po, ito naman po, dito. So, bali po, para makuha ko po yung pantay niya, ito po ang ginagawa ko. Yan po. Para pag tinahi po ninyo, pantay na pantay siya. Ayan po. Ganyan lang po kasimple. Yan na po ang pattern natin pang Lunes. Sa manggas naman po, ito po, naggawa na po ako ng manggas. Iulawanag ko lang po sa inyo. Kasi po, ang manggas nito ay 7.5. Kasi po sa manggas, nagagawa po ako ng pattern talaga para hindi ako mahirapan nagguhit-guhit, para pantay lang po ang sit. Kasi mahirap po maggawa ng manggas. Kailangan, yung ginawa ko pong manggas na yun, isinukat ko muna yung sa damit. Tiningnan ko yung pinagkapitan ko yung una. Yung, kung maganda yung fit niya. Walang lumulubo sa harap hanggang sa likod. So, ito po ang ginawa kong pattern. Ito po, 7.5 po ang haba ng sleeve. Sa ganito po, ito po yun. Nagsukat po ako ng, bali, 7 in 1/4 ang sukat ko rito. Inakupit kasi po may sarili kong pattern. Itong pattern, ito matagal na po ito. Kaya ito po ang sinusundan ko kasi maganda ang fit niya sa manggas. So, ito po ang ibinabahagi ko rin po sa inyo. So, bali mula rito, 5 in 1/4 po ang sukat ko rito. Tapos, ito naman po ay 7 in 1/4. Tapos ito, pag ginuhitan po nyo ng ganyan, katulad nito 9. Tapos, tandaan nyo sa gitna. Sa gitna po, dito po,
ito po, half inch po yan, half inch. Pagdating sa gitna, ililiko mo. Half inch rin dito, half inch dito. Ito po yung, bali ito po yung harap. Tapos ito naman pong pangalawa, ay ito po yung sa likod. Kaya po may bawas na half inch ang manggas, ang sarap, para ganun din po itong sarap. Kasi ang kamay natin medyo naka sa harap. Kaya kailangan sa likod belo ito, kasi ito po yung belo ng likod. Kaya itong harap naka po sa harap. Hindi katulad sa likod na kailangang belo po, kasi yung braso natin ay nakalagi sa harap. Kaya ganun po. Tapos ito po, bali 13 po ang arm circumference niya. So kalahati is 6.5. So pagdating doon, yun na po ang guhitan po nyo pag ganoon. Pero pag halimbawa naman po mataba ang may-ari, may ganito kayong pattern, ngayon ang gagawin nyo, i-adjust lang po nyo ito. Tapos kayo na po ang bahalang basta tingnan lang po nyo yung maganda ang pagka hugis ng manggas niya, kasi makikita naman po nyo yun. At saka pag kinapit na yun sa manggas, doon yung makikita. Ngayon, kung may makita kayong hindi maganda, pwede nyo kalasin at baguhin nyo, bawasin nyo kung anong dapat bawasan doon. Kasi kahit anong galing na mananahi, wala pong perfectong mananahi na talagang one click lang. Minsan nagkakaroon ng problema, kasi ako nga po minsan, siyempre hindi ko maiwasan na minsan may time na medyo may repair ka, pero hindi naman masyado na general repair na ang ginawa mo. Kaya nga ako gumagawa ako ng mga pattern na ganito. Pag subok ko na yun, itong katulad itong manggas, subok ko na, pag ikinapit ko maganda ang fit, katulad sa mga katalog ko, ito yung manggas na yun ang ginamit ko. Itong drawing na ito, itong pattern na ito ang ginamit ko dun sa mga manggas ay pinakita ko sa inyo, sa mga nakasuot sa manikin, at saka sa mga nangyari ko ng damit. Ganito po, nakita po nyo nakasuot sa manikin na pang Huwebes, ito po ang ginagamit kong pattern. Ito po yun. Kaya ako po binabahagi sa inyo para alam po ninyo. So bali dito lang po 5 1/4, mag-quit lang po kayo ng ganun, parang square. Tapos yun 5 1/4, tapos dito po 7.5 yung length. Tapos mula rito naman, sukatin po niya ito mula rito hanggang doon. Tapos yan 7 1/4. O pag mataba at payat, adjust na lang po niyan, magkasya ron sa tumama doon sa sukat nila. Kasi may mga maliit na teacher, mayroon namang matataba, mayroong malalaki, ganoon po. Ito pong pattern na ito po ang request po ng isang nag-request po sa akin na kung pwede raw ipakita ko na may sukat at gumawa ako ng pattern. So ito po yung sukat, tapos ito na po yung katawan, at ito po yung manggas. Bali po yung pagtabas ko po rito, pinakita ko na po noon sa nakaraang kong video. So sana po may natutunan kayo sa ibinahagi ko po sa inyo tungkol sa kaalaman sa pananahi at sa pagtabas ng uniform ng Monday uniform ng DepEd. Yung binahagi ko pong paggawa ng pattern, sana po sa nag-request matuto po kayo, at huwag niyo pong kalimutan, patuloy po kayo magsubaybay sa mga ibabahagi ko pa sa inyo na kaalaman sa pananahi, at huwag po niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Determinado pong matutong manahi, matututo po kayo, at madali lang pong matutunan.